Paano kung itanong ko sa'yo, ano ang gagawin mo kung malalaman mong ang pinakamalalim na sugat sa kaluluwa mo, ang mga hinintay mo kahit sa sarili mo, ay maaaring ganap na maibalik sa dati? Ano ang mararamdaman mo kung malalaman mong may daan palabas sa sakit na iniwan ng pangangalunya sa buhay mo o sa buhay ng isang mahal mo? Paano kung sabihin ko sa iyo na hindi lang nakikita ng Diyos ang mga sugat na ito, kundi may plano siya para pagalingin ang mga ito, isang lihim na nakatago sa banal na kasulatan na iilan lang ang nakakaalam, na kayang baguhin ang kahihiyan sa dikapipando dito pagskil sila sa kalayaan at siyang kawalas ng pag-asa sa pag-asa. Ngayon, sa videong ito, lalalim tayo sa isang bagay na makapangyarihan, isang bagay na maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa kwento mo. Hindi ito tungkol lang sa pag-survive, sa pagtataksil o pagkakamali. Ito'y tungkol sa pagtuklas. Kung paano gustong bumulong ng bagong buhay ang Espiritu Santo sa puso mong nadurog na nagpapakita ng kapangyarihang maaaring muling buuin ang nawasak. Isipin mo ito kasama ko. Bakit ang ibang tao ay dala-dala ang mga sugat na ito ng maraming taon, habang ang iba ay nakakahanap ng pagpapagaling at kahit layunin sa gitna ng sakit? May misteryo ba rito, isang susi mula sa Diyos na hindi mo pa natutuklasan? Sa mga susunod na minuto, matututunan mo ang mga malalalim na katotohanan na maaaring magbago sa realidad mo. Mga katotohanang nagpapakita na hindi ka iniwan ng Diyos, kahit na parang ninakaw ng pangangalunya ang lahat sa iyo. Hindi ito basta isa pang video. Maaaring ito ang sandali kung kailan direktang kinakausap ka ng Diyos. Tinatawag ka para sa isang bagay na mas dakila. Bago tayo magsimula, gusto kong anyayahan kang mag-iwan sa comments ng isang maikling pangungusap. Panginoon, pagalingin mo ang mga sugat ko. Ang pagsulat nito ay hindi lang basta galaw. Ito'y isang hakbang ng pananampalataya. Isang sigaw mula sa puso mo na nagpapalakas sa kaluluwa mo at nagpapahayag na handa ka nang tanggapin ang inihanda ng Diyos para sa'yo. At pakikalmahan, i-like mo itong video ngayon din. Kapag ginawa mo ito, ipinapakita ng YouTube ang mensaheng ito sa mas maraming tao na nagdurusa ng tahimik, na kailangang marinig ang tungkol sa pagpapagaling ng Diyos. Naisip mo na ba ito? Isang simpleng pag-click ay maaaring maging kasangkapan sa kamay ng Diyos para maabot ang isang nangangailangan. Binabati kita sa ganitong saloobin. Espesyal ka sa pagiging narito, sa pagiging bahagi ng isang channel na hindi lang tungkol sa panonood, kundi sa pamumuhay sa salita. Ang pag-like at pag-subscribe ay hindi lang suporta. Ito'y pagkonekta sa isang layuning espiritual. Isipin mo, sa bawat pagkakataong nakikilahok ka, sinasabi mong oo sa pagpapagaling na gustong dalhin ng Diyos sa buhay mo at sa iba. Marami ang gumagamit ng channel na ito bilang kanlungan espiritual, lalo na ang mga walang simbahan sa malapit. Mahalaga ang aktibong pakikilahok mo. Kaya mag-iwan ka ng komento. Maaring ito'y isang kahilingan sa Diyos, isang sitwasyon na naranasan mo na tungkol sa pangangalunya, o kahit isang simpleng gusto kong pagalingin. Pinapainit nito ang puso mo at nagbibigay inspirasyon sa iba sa pananampalataya. At manatili ka sa akin hanggang sa dulo dahil ang halos huling bahagi ng videong ito ay maaaring maglaman ng susi para ma-unlock ang isang makapangyarihang pagpapala sa buhay mo. Ngayon, ihanda ang puso mo. Magsisimula. Daron patisar ang paghiyaw ni David sa Salmo 51:1. Isipin mo sandali na nasa isang madilim na lugar ka, isang emosyonal na disyerto kung saan ang bigat ng iyong mga pagkakamali o ng pagtataksil ng iba ay parang sumasakal sa anumang pag-asa. Ngayon, isipin, muna sa katahimikang iyon, naririnig mo ang isang mahinang tinig na tumatawag sa iyo sa pangalan mo, na inaanyayahan kang itaas ang iyong mga mata. Iyon ang tinig ng Diyos,
At ito'y umalingaw-ngaw, libu-libong taon na ang nakalipas sa buhay ng isang lalaking nagngangalang David. Sa Salmo 51:1-2, humihiyaw siya, "Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan. Pawiin mo ang aking mga pagsalangsang ayon sa karamihan ng iyong mga awa. Hugasan mo ako ng lubusan mula sa aking kasamaan at linisin mo ako mula sa aking kasalanan." Hindi ito basta isang kahilingan, ito'y isang sigaw mula sa kailaliman ng kaluluwa ng isang nakakilala ng malapitan sa pangangalunya bilang biktima at bilang nagkasala rin. Hindi perpekto si David. Matindi ang kanyang pagkakahulog. Matapos traidorin si Urias, ang kanyang tapat na sundalo, sa pakikipag-ugnayan kay Betsabe, sinubukan niyang itago ang kasalanan sa mas maraming kasinungalingan, hanggang sa ang pakikipagharap kay Propeta Nathan ay nadurog siya. Pero narito ang nakakabighani sa puso, hindi tumakbo palayo kay David ang Diyos. Tumakbo siya patungo sa Diyos, at iyan mismo ang itinuturo sa atin ng bersikulong ito tungkol sa pagpapagaling ng mga sugat ng pangangalunya sa buhay mo, kapatid ko. Hindi mahalaga kung ikaw ang niloko o ang nanloko. Ang unang hakbang tungo sa pagpapanumbalik ay hindi ang pagtatago sa kahihiyan, kundi ang pagtalon sa mga bisig ng awa ng Diyos. Isipin mo ang sarili mong kwento sandali. Baka dala-dala mo ang sakit ng isang asawa na sinira ang iyong mga panata, at bawat alaala ay parang kutsilyong umiikot sa dibdib mo. O baka ikaw ang nahulog at ang salamin ay nagpapakita ng mukha na halos hindi mo na makilala, puno ng pagkakasala. Ang ipinapakita sa atin ni David ay hindi hinintay ng Diyos na ayusin mo ang sarili mo bago lumapit sa Kanya. Hinintay Kanya kung nasaan ka, nasugatan, nalilito, kahit marumi. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi gantimpala para sa mga perpekto. Ito'y regalo para sa mga nadurog. At tingnan mo kung gaano kaganda, hiniling ni David na hugasan siya ng lubusan. Hindi lang panakip butas sa kaluluwa ang gusto niya. Gusto niya ng ganap na pagbabago. Iyan ang iniaalok ng Diyos sa iyo ngayon. Ang pangangalunya ay nagiiwan ng malalalim na bakas, kawalan ng tiwala, galit, kalungkutan. Pero ayaw ng Diyos na mabuhay ka na pinapakikiramdaman ang mga sugat na iyan sa mga pansamantalang bagay o mga huwad na pangako ng tao. Gusto niyang hugasan ka, linisin ka tulad ng pagkuha ng damit na may mantsa, at ibabalik itong puting-puti, walang bakas ng anumang dumumi rito. Hindi ba kamangha-mangha na isipin na ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay nagmamalasakit na linisin ang bawat madilim na sulok ng puso mo? Ngayon, tanungin kita ng isang bagay na baka hindi mo pa naisip. Paano kung ang sugat mo, ang sobrang sakit nito, ay ang lugar kung saan gusto ng Diyos na magsimula ng bago? Hindi na natili si David sa kanyang pagkakamali. Matapos ang sigaw na iyon, tumayo siya, hinarap ang mga kahihinatnan at patuloy na tinawag na taong ayon sa puso ng Diyos. Hindi nito binubura ang nangyari, pero ipinapakita na ang awa ng Diyos ay mas malaki kaysa sa pinakamasama nating sandali. Napaisip ka na ba na ang sakit mo ay maaaring ang lupa kung saan magtatanim ang Diyos ng kwento ng pagtubos? Hindi ito tungkol sa paglimot sa nangyari, kundi sa pagpapahintulot sa Diyos na muling isulat ang susunod. Baka sabihin mo, pero pastor, hindi ko kayang patawarin ng nanloko sa akin, o baka hindi ako karapat-dapat na patawarin sa ginawa ko. Pakinggan mo ang gusto ng Espiritu Santo na sabihin sa iyo ngayon. Ang pagpapagaling ay hindi nagsisimula sa kung ano ang kaya mong gawin, kundi sa kung ano ang nagawa na ng Diyos. Hindi humingi si David ng awa dahil sa tingin niya'y nararapat siya rito. Humingi siya dahil alam niya kung sino ang Diyos. Mabuti, puno ng habag, handang pawin ang imposible sa tingin ng tao. At ang parehong biyaya ay magagamit mo ngayon diyan mismo kung nasaan ka habang nanonood ng videong ito.
Gusto kitang hamunin na isipin ang isang bagay na praktikal. Ipikit mo ang iyong mga mata sandali, kahit isang segundo lang, at isipin ang iyong mga sugat bilang isang papel na gusot sa kamay ng Diyos. Hindi niya ito itinapon. Inayos niya, ibinalik sa dati. Nagsulat ng bago. Maaring gusutin ng pangangalo niya ang buhay mo, pero ang Diyos ang manggagawa na nagpapabago sa napunit sa isang bagay na maganda. Naniniwala ka ba rito? Kaya bakit hindi magbigay ng unang hakbang? Tulad ng ginawa ni David, hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot ngayon. Ito'y tungkol sa pagtitiwala na siya na nakarinig sa hari sa kanyang pinakamasamang araw ay nakikinig sa iyo rin. At alam mo kung ano ang pinakamakapangyarihan dito. Kapag binuksan mo ang sarili mo sa awang ito, may nagsisimulang magbago sa loob mo. Ang bigat na daladala mo, maging ang pagkakasala sa pagkakamali, o ang pait sa pagkasaktan, nagsisimulang maging magaan. Hindi dahil nawawala ang problema ng mahika, kundi dahil natutunan mong hindi mo ito dinadala mag-isa. Kasama mo ang Diyos at siya ang dalubhasa sa pagkuha ng mga pusong nadurog at ginagawa itong tahanan para sa kanyang pag-ibig. Bago tayo magpatuloy, tanungin kita, ano sa tingin mo ang mangyayari kung ibibigay mo ang sugat na ito sa kamay ng Diyos ngayon? Maaari ba siyang magulat sa iyo ng kapayapaang hindi mo inaasahan? Manatili ka sa akin dahil mamaya'y tuklasin natin kung paano binabago ng Diyos kahit ang abo ng ating nakaraan sa isang bagay na buhay at puno ng layunin. At habang iniisip mo ito, mag-iwan ka sa comments, Panginoon, hugasan mo ako ng lubusan. Ang pagsulat nito ay isang gawa ng pananampalataya, isang paraan ng pagsasabi na gusto mo ang pagpapagaling na ito. At bilang bonus, nagbibigay inspirasyon sa iba na nanonood. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel. Sa pamamagitan nito, natutulungan mo ang magdala ng pagkain sa mga nagugutom at bawat kilos ay mahalaga. At pakikalmahan, huwag laktawan ng mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro. Bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Sabay-sabay nating tuklasin ang higit pang ipapakita ng Diyos sa atin. Ang babaeng Samaritana at ang balon ni Jacob. Isipin mo na naglalakad ka sa ilalim ng mainit na araw, dala-dala ang isang walang lamang banga, hindi lang para kumuha ng tubig, kundi para makatakas sa mga matang humuhusga sa iyo. Ganyan ang realidad ng babaeng Samaritana, isang tauhan na natagpuan natin sa Juan 4:7-9, nang si Jesus, pagod sa paglalakbay, ay umupo sa gilid ng balon ni Jacob at sinabi sa kanya, "Bigyan mo ako ng inumin." Parang simpleng kahilingan lang, pero doon nagsimula ang isang usapan na higit pa sa tubig. Isang usapan na humipo sa mga sugat na pinakatago ng babaeng iyon at nagpahayag ng puso ng Diyos na hindi sumusuko kahit kanino, kahit sa mga minarkahan ng pangangalo niya. Hindi lang basta Samaritana ang babaeng ito sa isang hindi sinasadyang pagkikita. Dala-dala niya ang isang mabigat na kwento. Maya-maya, ipinahayag ni Jesus na nagkaroon siya ng 5 asawa at ngayon ay kasama ang isang lalaking hindi naman asawa niya. Isipin mo, 5 kasalang nawasak, 5 pangakong nasira, 5 pangarap na naging abo. At ngayon, isang pang-anim na relasyon na wala man lang pangalan ng kasal. Pumupunta siya sa balon sa tanghali, mag-isa, marahil para iwasan ang mga tsismis ng ibang babaeng pumupunta sa umaga. Pero sa araw na iyon, hindi hukuman ang natagpuan niya. Natagpuan niya si Jesus. At yan ang gusto kong makita mo ngayon, kaibigan ko. Hindi ka sinasalubong ng Diyos nang hindi sinasadya. Hinahanap ka niya kung nasaan ka, kahit sa mga lugar na sinusubukan mong itago ang sarili mo. Baka makita mo ang sarili mo sa babaeng ito. Baka ang pangangalun niya ay pumasok sa buhay mo tulad ng bagyong gumiba sa lahat ng itinayo mo. Isang kasal, isang pamilya, isang tiwala na parang hindi matitinag.
O baka ikaw ang nasa kabilang panig, nabubuhay sa bigat ng mga pagpiling nasaktan ang isang minahal mo. Ang kagandahan ng kwentong ito ay hindi nagsimula si Jesus sa pagturo ng daliri. Nagsimula siya sa paghingi ng tubig. Pumasok siya sa buhay niya ng may kababaang loob na ipinapakita na ang pagpapagaling ay hindi dumarating sa mga sigaw ng pagkondena, kundi sa isang mahinahong paanyaya na tumingin ng mas malalim. Ang nakakabighani sa pagkikita na ito ay kung paano direktang pumunta si Jesus sa punto pero puno ng pag-ibig. Sinabi niya sa kanya, "Kung kilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang humihingi sa iyo ng tubig, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na buhay." Tubig na buhay, hindi lang ito likido para patayin ang uhaw ng katawan, kundi isang bagay para busugin ang kaluluwang natuyo ng babaeng iyon. Ang pangangalun niya bilang biktima man o may kasalanan ay nagiiwan ng kawalan na parang walang makakapuno. Ni luha, ni paghihiganti, ni pangako ng hindi na mauulit. Pero nag-aalok si Jesus ng iba, isang bukal na bumubulwak tungo sa buhay na walang hanggan, isang bagay na humuhugas sa alikabok ng kahihiyan at dinidiligan ang disyerto ng puso. Ngayon, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa sarili mong sakit. Hindi pumunta ang babaeng Samaritana sa balon na umaasang makakahanap ng himala. Pumunta siya dahil sa pangangailangan, marahil kahit sa rutina lang, pero ginawa ng Diyos ang karaniwang sandaling iyon bilang isang pagbabago sa buhay niya. Paano kung gusto niyang gawin ang parehong bagay sa iyo? Baka nanonood ka ng videong ito ngayon dahil nararamdaman mo ang kawalang iyon, ang uhaw na walang nakakaintindi. Maaring iniwan ka ng pangangalo niya na may walang lamang banga, walang tiwala, walang pag-ibig, walang kapayapaan. Pero sinasabi ni Jesus, "Ibigay mo sa akin ang meron ka kahit kaunti lang at bibigyan kita ng hindi mo inaasahan." Alam mo kung ano ang pinakamakapangyarihan dito. Nang simulan ng babae ang makipag-usap kay Jesus, napagtanto niya na kilala siya nito, hindi lang ang mga detalye ng buhay niya, kundi ang puso niya. Hindi siya tinukoy niya sa 5 asawa o sa lalaking kasama niya. Nakita siya nito bilang isang karapat-dapat tanggapin ang tubig na buhay. At ganyan ka rin nakikita ng Diyos ngayon. Maaaring nagsulat ang pangangalo niya ng mga pangit na kabanata sa kwento mo, pero hindi ka binabasa ng Diyos sa mga pahinang iyon. Nakikita niya kung ano ang maaari kang maging kapag hinawakan ka ng biyaya niya. Napaisip ka na ba na ang mga sugat mo ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagay na gusto ng Diyos na gawin? Gusto kitang hamunin na isipin ito kasama, paano kung sa halip na dalhin ang mabigat na bangang iyon ng pagkakasala o sakit, ibibigay mo ito sa kamay ni Jesus. Hindi ka niya pauuwiin na may malamig na sermon. Bibigyan kanya ng isang bagay na tunay na nakakabusog, isang kapayapaang hindi ibinibigay ng mundo, isang pagpapanumbalik na hindi dala ng panahon lamang. Iniwan ng babaeng Samaritana ang balon na iba na. Tumakbo siya sa bayan, sumisigaw, "Halikayo, tingnan ng isang lalaking nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko." Wala na siyang kahihiyan, may layunin na siya. At gusto ng Diyos na gawin ito sa iyo. Gawing patotoo ang sakit mo, gawing sigaw ng pag-asa ang katahimikan mo. Baka iniisip mo, pero hindi ko alam kung paano iwan ang nakaraan. Pakinggan mo, hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng lakas ngayon. Ito'y tungkol sa pagbibigay ng isang hakbang, kahit maliit, patungo sa Kanya. Hindi na ayos ng babaeng Samaritana ang lahat ng problema niya sa araw na iyon, pero nakahanap siya ng isang makakasama sa pagdala ng bigat. At kaya mo rin yan, nasaktan ka ng pangangalo niya, oo, pero hindi ka nito tinutukoy. Tinutukoy ka ng Diyos at tinatawag ka niya para uminom ng tubig na buhay na iyan para hayaan siyang pagalingin ang hindi kayang ayusin ng iba.
Bago tayo magpatuloy, gusto kitang tanungin, ano ang gagawin mo kung matuklasan mong may nakatagong bukal ang Diyos na naghihintay sa iyo, isang bagay na maaaring pawiin ang uhaw na iniwan ng pangangalo niya? Manatili ka sa akin, dahil mamaya'y makikita natin kung paano niya inaayos kahit ang mga itinuring nating imposible. At habang iniisip mo ito, mag-iwan ka sa comments, Jesus, bigyan mo ako ng tubig na buhay. Ang pagsulat nito ay isang paraan ng pagbubukas ng puso mo, ng paghingi ng kung ano lang ang kaya niyang ibigay at nagbibigay din ng lakas sa iba na nanonood na gawin ang pareho. Ang pagpapanumbalik ni na Oseas at Gomer. Isipin mo na nasa isang mahaba at maalikabok na daan ka, nakatingin sa isang mahal mo, pero piniling lumayo, isang nagpalit ng iyong katapatan sa mga pangakong walang laman. Ngayon, isipin mo na kahit ganoon, nagpasya kang sundan ang taong iyon, hindi dahil sa tungkulin kundi dahil sa pag-ibig na hindi maipaliwanag. Iyan ang kwento ni Oseas, isang propetang tinawag ng Diyos para mabuhay ang isang bagay na parang imposible. Sa Oseas 3:1, sinabi ng Diyos sa kanya, "Pumunta ka ulit, ibigin mo ang isang babae, minamahal ng kanyang kaibigan at nangangalun niya tulad ng pag-ibig ng Diyos sa mga anak ng Israel kahit na bumaling sila sa ibang mga Diyos." Ang bersikulang ito ay hindi lang utos, ito'y bintana sa puso ng Diyos at isang makapangyarihang aral tungkol sa kung paano niya pinapagaling ang mga sugat ng pangangalo niya sa buhay natin. May asawa si Oseas na nagngangalang Gomer. Hindi lang siya nagtaksil, iniwan niya ang tahanan, ang mga anak, ang asawa, at ibinigay ang sarili sa isang buhay na nagdala sa kanya sa pagkaalipin. Isipin mo ang sakit ng lalaking ito, isang propeta ng Diyos, pinili para magsalita ng katotohanan, pero nadurog ang puso sa isang pagtataksil na hayagan. Baka alam mo ang sakit na iyan, kapatid ko. Baka naramdaman mo na ang pagkawala ng lupa sa ilalim ng mga paa mo nang matuklasan na ang isang ipinangako mong mahalin magpakailanman ay pumili ng ibang daan. O baka dala-dala mo ang bigat ng pagiging siyang lumayo na iniisip na wala nang balikan. Pero ang kwento ni na Oseas at Gomer ay hindi nagtatapos sa kawalan ng pag-asa. Ito'y nagniningning ng pag-asa. Ang hiniling ng Diyos kay Oseas ay halos hindi ka panipaniwala. Puntahan mo, ibigin mo siya ulit. Hindi hukuman mo siya, hindi kalimutan mo siya, kundi ibigin mo siya. At sumunod si Oseas. Pumunta siya sa pamilihan ng mga alipin, nagbayad ng halaga, 15 piraso ng pilak at kaunting sebada at ibinalik si Gomer sa tahanan. Hindi lang ito pisikal na pag-save. Ito'y larawan ng ginagawa ng Diyos para sa atin. Ang pangangalo niya ay sumusugat tulad ng matalas na talim, pumuputol ng ugnayan, tiwala, pangarap. Pero ang Diyos ang manggagawa na nagtitipon ng mga piraso, hindi gamit ang murang panakip, kundi sa pag-ibig na bumibili ulit ng nawala. Ngayon, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na maaring makabagabag sa iyo. Nang puntahan ni Oseas si Gomer, hindi siya maganda, maayos, handa nang bumalik. Nadurog siya, naibenta, napahiya. Kahit ganon, gusto siya ni Oseas. At ganyan ka rin gusto ng Diyos. Hindi kapag perpekto ka na, kundi ngayon, sa gitna ng kaguluhan mo. Baka iniwan ka ng pangangalo niya na parang wala kang halaga, na ang buhay mo ay isang pagkakamaling hindi na maayos. Pero tinitingnan ka ng Diyos at sinasabi, babayaran ko ang halaga, ibababalik kita. Hindi ka niya nakikita bilang isang kasong nawala, nakikita ka niya bilang isang hinintay niyang ipaglaban. Isipin mo ang sarili mong paglalakbay sandali. Kung ikaw ay niloko, baka pakiramdam mo ay hindi na magiging pareho ang pag-ibig na ang tiwala ay isang salitang patay na. Kung ikaw ang nahulog sa pagtataksil, baka iniisip mo na ang kapatawaran ay isang pangarap na malayo. Pero tingnan mo ang itinuturo sa atin ni Oseas, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakasalalay sa ating mga pagkukulang o sa pagkukulang ng iba. Nakasalalay ito sa kung sino ang Diyos.
at siya ay tapat kahit hindi tayo. Siya ang asawang humahabol sa asawang nagtaksil, ang amang tumatakbo sa anak na alibugha, ang kaibigang hindi sumusuko kapag bumagsak ang lahat. Gusto kitang anyayahan na isipin ito kasama ko. Paano kung tinatawag ka ng Diyos ngayon, hindi nang may galit, kundi nang may mga nakabukang bisig? Hindi ibinalik ni Oseas si Gomer sa bahay para ipamukha sa kanya ang ginawa niya. Ibinabalik niya siya para maibalik sa dati, para sabihing, akin ka ulit. At ganyan din ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Maaaring ibinenta ka ng pangangalo niya sa pagkaalipin ng pagkakasala, sakit, kalungkutan, pero binayaran na ng Diyos ang halaga, hindi gamit ang pilak, kundi gamit ang dugo ng kanyang anak. Gusto kanyang ibalik at gusto niyang pagalingin ang nasugatan, hakbang-hakbang, araw-araw. Baka iniisip mo, pero paano ko mapapatawad ang nanloko sa akin? O paano ko mapapatawad ang sarili ko? Pakinggan mo, ang pagpapagaling na iniaalok ng Diyos ay hindi agad-agad tulad ng mahika. Ito'y proseso. Hindi na ayos ni Oseas ang lahat kay Gomer sa isang araw. Pero nagsimula siya sa isang gawa ng pagsunod at pag-ibig. At kaya mo ring magsimula ng ganyan, isang maliit na hakbang. Panginoon, tulungan mo akong gustuhin ang magpatawad. O Panginoon, ipakita mo sa akin na akin ka. Kinukuha ng Diyos ang mga hakbang na ito at bumubuo ng bagong bagay, isang bagay na hindi mo inaasahan ngayon. Alam mo kung ano ang pinakamaganda rito. Nang iligtas ni Oseas si Gomer, hindi lang ang asawa ang naibalik niya. Ipinakita niya sa bayan ng Israel at sa atin ngayon na ang pag-ibig ng Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang pagtataksil. Ang sugat mo sa pangangalo niya ay hindi ang katapusan ng linya. Maaaring ito ang lugar kung saan nagsisimula ang Diyos na magpinta ng isang obra maestra. Naisip mo na ba na ang kwento mo, kahit may mga bitak, ay maaring maging salamin ng pag-ibig niya para sa isang nanonood ngayon na wala sa parehong sakit? Bago tayo magpatuloy, gusto kitang tanungin, paano kung inaanyayahan ka ng Diyos ngayon na hayaan siyang iligtas ka tulad ng ginawa ni Oseas kay Gomer? Tatanggapin mo ba ang pag-ibig na hindi sumusuko? Manatili ka sa akin dahil mamaya'y tuklasin natin kung paano niya binabago kahit ang kaguluhan sa isang daan ng kapayapaan. At habang iniisip mo ito, mag-iwan ka sa comments. Panginoon, iligtas mo ako. Ang pagsulat nito ay isang sigaw ng kaluluwa mo, isang paraan ng pagsasabi na gusto mo ang pag-ibig na ito at bilang dagdag, nagpapainit ng puso sa iba na nasa parehong laban. Sabay-sabay nating tuklasin ang higit pang gusto ng Diyos na ipakita. Ang batong tinanggihan sa Mateo 21:42, isipin mo na nasa isang lugar ka kung saan ginagawa ang isang gusali, napapalibutan ng mga bato sa iba't ibang laki at hugis. Ang iba ay makinis, perpekto, nakakakuha ng pansin ng mga dumadaan. Pero may isang batong baluktot, may bitak na walang gustong gamitin. Itinapon ito ng mga nagtatayo sa gilid. Iniisip na wala itong silbi, pero may kumuha rito, inilagay sa tamang lugar at ito ang naging pundasyon ng lahat. Sa Mateo 21:42, sinabi ni Jesus, ang batong tinanggihan ng mga nagtatayo, ito ang naging pangunahing batong panulok. Ito ay mula sa Diyos at kamangha-mangha sa ating mga mata. Siya ang tinutukoy niya, pero may sinasabi rin ito sa buhay mo ngayon, kaibigan ko. Alam ng Diyos na gawing mahalaga ang tinanggihan kahit ang mga bahaging nadurog ng sakit ng pangangalo niya. Ang batong ito ay hindi lang isang talinghaga sa malayo. Ito'y tungkol sa iyo. Ang pangangalo niya ay may paraan para maramdaman natin ito. Tinanggihan, itinapon, na parang wala nang halaga ang buhay natin. Baka niloko ka at ngayon pakiramdam mo ay parang isang hindi sapat, isang hindi nagawang panatilihin ang pag-ibig na nangakong magtatagal magpakailanman. O baka ikaw ang nahulog at ang pagkakasala ay nagpaparamdam sa iyo na parang isang batong walang silbi.
na wala nang gustong kunin. Pero pakinggan mo ang sinasabi ni Jesus. Ang tinanggihan ng mundo, pinipili ng Diyos. Ang parang sobrang nadurog, ginagamit niya para makabuo ng bago. Isipin mo ito kasama ko. Nang sabihin ni Jesus ang mga salitang ito, napapalibutan siya ng mga taong hindi naintindihan ang plano ng Diyos. Nakita siya ng mga pinunong relihiyoso bilang problema, isang hindi kasya sa kanilang mga plano. Pero alam niya na ang pagtanggi ay hindi ang katapusan, ito ang simula. At ganyan din sa iyo ngayon. Maaaring inilagay ka ng pangangalunya sa gilid, wala sa mga plano ng iba, pero hindi ka nakikita ng Diyos bilang tira-tira. Nakikita ka niya bilang pangunahing batong panulok ng isang kwentong isinusulat pa niya. Hindi ba kamangha-mangha na isipin na ang nasaktan ka ay maaring ang lugar kung saan nagsisimula ang Diyos na magtayo ng isang bagay na matibay at maganda? Gusto kitang anyayahan na isipin ang buhay mo bilang gusaling ito. Baka giniba ng pangangalunya ang mga pader na inabot mo ng mga taon para itayo. Isang tahanan, isang tiwala, isang hinaharap na pinangarap mo. Nandoon ang mga guho at tinitingnan mo ito na may kirot sa lalamunan. Pero ang Diyos, ang pangunahing nagtatayo. Hindi niya tinitingnan ang mga guho at sumusuko. Kinukuha niya ang bawat piraso, kahit ang mga baluktot, at sinasabi, may layunin ito. Nasaktan ka ng pagtataksil, magagamit niya ang sakit na iyan para turuan ka ng habag. Nahulog ka sa tukso, maaari niyang gawing patotoo ng biyaya ang kahinaang iyan. Walang nasasayang sa mga kamay niya. Ngayon gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na baka hindi mo pa naisip. Kapag ang isang bato ay pinili bilang panulok, hindi ito pinakintab muna, hinuhubog ito sa proseso. Hindi hinintay ng Diyos na maayos ka bago ka gamitin. Kinukuha ka niya kung nasaan ka, may bitak, may marka, tinanggihan, at sinisimulan niyang hubugin. Iniwan ka ng pangangalunya na may mga peklat, oo, pero ang mga peklat na iyon ay hindi ka nagpapababa, inihahanda ka nila. Naisip mo na ba na ang nagpaparamdam sa iyong maliit ay maaaring ang gagamitin ng Diyos para gawin kang malaki sa mga mata niya? Hindi ito tungkol sa kung ano ang nawala sa iyo. Ito'y tungkol sa kung ano ang gusto niyang itayo. Baka sabihin mo, pero pakiramdam ko'y sobrang walang silbi pagkatapos ng nangyari. O baka, sino ang gugustuhin ako ngayon? Pakinggan mo, mahal ko, ang halaga ng isang bato ay hindi nasa iniisip ng iba tungkol dito, kundi sa nakikita ng nagtatayo at nakikita ng Diyos sa iyo ang potensyal na walang ibang makakakita. Hindi ka niya tinanggihan nang pumasok ang pangangalunya sa buhay mo, pinili ka niya, tinawag ka niya para maging bahagi ng isang bagay na walang hanggan, isang bagay na higit pa sa mga sugat na dala-dala mo ngayon. Gusto kitang hamunin na gawin ang isang simpleng bagay habang nanonood ka nito. Maglaan ng sandali, ipikit ang iyong mga mata at isipin ang batong ito. Ikaw na inilalagay sa tamang lugar ng Diyos. Damhin siya na iniaangat ka mula sa lupa, tinatanggal ang alikabok. Sinasabi, akin kang pangunahing batong panulok. Sinubukang itapon ka ng pangangalunya, pero ibinabalik ka ng Diyos. Hindi lang kaniya tinatanggap, pinararangalan kanya. Ginagawa kanyang pundasyon ng isang bagong simula, isang espiritual na tahanan kung saan maaaring manirahan ulit ang kapayapaan. Alam mo kung ano ang pinakamakapangyarihan dito? Nang maging pangunahing batong panulok si Jesus, dinala niya ang pagtanggi ng lahat natin. Alam niya kung ano ang maramdaman na itakwil, traidorin, iwan sa gilid. Naiintindihan niya ang sakit mo dahil naranasan niya ang mas malalim pa rito, at kaya niya kang pagalingin dahil natalo na niya ang sinusubukang wasakin ka. Ang pangangalo niya ay hindi mas malaki kaysa sa pag-ibig niya. Kinukuha niya ang mga sugat mo at ginagawa itong pundasyon, isang bagay na sumusuporta hindi lang sa iyo, kundi sa iba na kailangang makita na may pag-asa. Bago tayo magpatuloy, gusto kitang tanungin, paano kung tinatawag ka ng Diyos ngayon para maging pangunahing batong panulok
ng isang bagong bagay sa buhay mo? Hayaan mo ba siyang hubugin ka kahit may mga bitak? Manatili ka sa akin dahil mamaya'y tuklasin natin kung paano niya dinadala ang kagandahan kahit sa mga bahaging pinakanadurog ng kwento natin. At habang iniisip mo ito, mag-iwan ka sa comments. Panginoon, gawin mo akong batong panulok mo. Ang pagsulat nito ay isang paraan ng pagsasabi na nagtitiwala ka sa plano niya at nagbibigay inspirasyon pa sa iba na nanonood na maniwala rin sa parehong bagay. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel. Sa pamamagitan nito, natutulungan mo ang mga balo na nahihirapan, isang kilos na sumasalamin sa puso ng Diyos para sa mga nagdurusa, at pakikalmahan, huwag laktawan ng mga at kung hindi mo kayang maging miyembro. Bawat panonood ay gumagawa rin ng pagbabago para sa misyong ito. Sabay-sabay nating tuklasin ang higit pang gusto ng Diyos na itayo sa iyo. Ang langis ng pagpapahid sa Isaiah 61:3. Isipin mo na nasa isang tuyong bukirin ka kung saan malakas ang hangin at ang mga puno ay nalalanta, halos walang buhay. Biglang may dumating na may dalang maliit na bote, puno ng mahalagang langis at sinimulang ibuhos ito sa lupa. Unti-unti ang dating patay ay nagkakulay, lumalakas ang mga ugat at ang amoy ng buhay ay pumapalit sa kawalan. Iyan ang pangako na natagpuan natin sa Isaiah 61:3 kung saan sinabi ng Diyos na magbibigay siya ng palamuti sa halip ng abo, langis ng kagalakan sa halip ng pagiyak, damit ng papuri sa halip ng espiritong nababagabag. Ang mga salitang ito ay hindi lang tula, ito'y balsamo para sa puso mo, kaibigan ko, lalo na kung iniwan ng pangangalo niya ang abo kung saan dating may kagalakan. Ang bersikulang ito ay nagsasalita ng isang banal na pagpapalit, isang regalong iniaalok ng Diyos sa mga nasugatan. Ang pangangalo niya ay may paraang gawing abo, ang dating maganda. Ang mga kasalan ay nagiging abo, ang mga pangako ay nagiging pag-iyak, at ang kaluluwa ay nagiging mabigat sa espiritong nababagabag. Baka nararamdaman mo ito ngayon, isang kawalan na hindi maipaliwanag, isang kalungkutan na bumabagsak sa mga balikat mo tulad ng madilim na balabal. Pero hindi ka iniiwan ng Diyos doon. Dumarating siya na may langis ng pagpapahid, isang bagay na napakahinahon at makapangyarihan na kayang baguhin ang lahat. Ayaw niyang mabuhay ka sa gitna ng abo ng pagtataksil o pagkakasala. Gusto niyang pahiran ka ng kagalakan, bihisan ka ng papuri, gawin kang magningning ulit. Isipin mo ito kasama gozo. Noong panahong iyon, ginagamit ang langis para pagalingin ang mga sugat, para italaga ang mga hari, para magdala ng pabango kung saan may dumi. At iyan mismo ang gusto ng Diyos na gawin sa iyo. Nasaktan ka ng pangangalo niya, dinadala niya ang pagpapagaling. Pinaparamdam sa iyong maliit, itinalaga ka niya bilang espesyal, tinakpan ka ng kahihiyan, binibigyan ka niya ng bagong amoy, isang bagay na naglalabas ng buhay. Baka niloko ka at ang mga alaala ay sumusunog tulad ng mga baga sa isip mo, o baka ikaw ang nagtaksil at ang pagsisisi ay parang apoy na hindi namamatay. Sa parehong mga kaso, sinasabi ng Diyos, hayaan mong palitan ko ito ng mas maganda. Gusto kitang anyayahan na isipin ang buhay mo bilang tuyong bukirin na ito. Sandali, dumaan ang pangangalo niya tulad ng apoy, sinunog ang dating lunti, iniwan ang mga tira-tira lang. Pero hindi tumitingin ang Diyos sa ganong tanawin at tumatalikod. Kinukuha niya ang bote, ang langis ng Espiritu Santo, at sinisimulan itong ibuhos. Hindi ito maliit na patak, ito'y saganang pagpapahid. Kung saan nakikita mo ang abo, nakikita niya ang palamuti, isang bagay na nagpapaganda at nagbibigay halaga. Kung saan umiiyak ka, nakikita niya ang kagalakan, isang saya na hindi nakasalalay sa mga pangyayari. Kung saan gumagapang ka, nakikita niya ang papuri, isang awit na umaakyat kahit sa gitna ng sakit. Hindi ba maganda na isipin na kaya itong gawin ng Diyos para sa iyo?
Ngayon, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na maaaring makapukaw sa puso mo. Ang langis na ito ay hindi lang para aliwin ka, ito'y para baguhin ka. Sa Isayas, ipinangako ito ng Diyos sa mga umiiyak sa Sion, sa mga nadurog ng buhay. At isa ka sa kanila, nadurog ka ng pangangalunya, oo, pero hindi ka nawasak. Pinapahiran ka ng Diyos para sa mas malaking layunin. Baka iniisip mo na natapos na ang kwento mo, na ang pagtataksil o pagkakamali ay nagsulat ng huling kabanata. Pero paano kung ang langis na ito ang tanda ng isang bagong panahon na nagsisimula? Isang panahon kung saan hindi ka na tinutukoy ng nangyari, kundi ng ginagawa ng Diyos. Baka iniisip mo, pero paano ko mararamdaman ulit ang kagalakang ito? Ang buhay ko ay nasa pira-piraso. Pakinggan mo, mahal ko, hindi kailangan ng langis ng Diyos ang isang perpektong buhay para gumana. Gumagana ito sa mga bitak, sa mga pangit na lugar kung saan walang gustong humawak. Hindi mo kailangang magmadali para ayusin ang sarili mo. Kailangan mo lang buksan ang sarili mo para tanggapin. Parang halaman na hindi lumalaban para tumubo, hinintay lang nito ang ulan. Hayaan mong ibuhos ng Diyos ang langis na ito sa iyo. Maaring sa isang sandali ng katahimikan ngayon, sa isang simpleng dasal, sa isang Panginoon, gusto ko itong maramdaman. Gusto kitang hamunin sa isang praktikal na bagay habang nanonood ka nito. Maglaan ng sandali, huminga ng malalim, at isipin ang langis na ito na bumababa sa iyo. Sa ulo mo, sa mga balikat mo, sa puso mo. Damhin ito na tinatanggal ang bigat, pinapawi ang apoy ng kabagabagan, nagdadala ng bagong pabango. Iniwan ka ng pangangalunya na may mga marka, pero pinapahiran ka ng Diyos. Hindi ka niya iniiwan na may abo ng nakaraan. Binibigyan ka niya ng palamuti, isang bagay na nagpapataas ng ulo mo at nagsasabi, "Akin siya." Naniniwala ka ba na kaya niyang gawin ito? Kaya bakit hindi hingin ngayon, "Panginoon, pahiran mo ako ng langis mo." Alam mo kung ano ang pinakamakapangyarihan dito. Kapag pinahiran ka ng Diyos, hindi ka lang niya pinapagaling. Inihahanda ka niya para tulungan ng iba. Ang abo ng pangangalo niya ay maaaring maging palamuting nagniningning na umaakit sa mga nawala sa parehong disyerto na nilakaran mo na. Ang sakit mo ay hindi lang sa iyo. Maaaring ito ang langis na gagamitin ng Diyos para pahiran ng ibang tao. Naisip mo na ba na ang buhay mo, kahit nasugatan, ay maaaring maging bote sa mga kamay niya na nagbubuhos ng pag-asa kung saan dating may pag-iyak lang? Bago tayo magpatuloy, gusto kitang tanungin, paano kung gusto kang pahiran ng Diyos ngayon para sa isang bagong simula, para sa kagalakang inakala mong imposible? Hayaan mo ba siyang palitan ng abo mo ng isang bagay na mahalaga? Manatili ka sa akin dahil mamaya'y makikita natin kung paano niya dinadala ang pagpapahid na ito kahit sa mga pinakamadilim na bahagi ng kaluluwa natin. At habang iniisip mo, ito mag-iwan ka sa comments, "Panginoon, pahiran mo ako ng langis mo." Ang pagsulat nito ay isang hakbang ng pananampalataya, isang paraan ng pagbubukas ng puso mo para sa pagpapalit na ito at nagbibigay pa ng lakas sa iba na nanonood na hanapin ang pareho. Sabay-sabay nating tuklasin ang higit pang gusto ng Diyos para sa atin, ang pagpapatawad ni Jose sa kanyang mga kapatid sa Genesis 50:20. Isipin mo na nasa isang silid ka na puno ng mga taong nasaktan ka ng malalim. Ibinenta ka nila, niloko ka, iniwan ka na parang wala kang halaga. Ngayon, pagkaraan ng mga taon, naroon sila sa harap mo, mahina, nangangailangan ng tulong mo. Ano ang gagawin mo? Sa Genesis 50:20, tiningnan ni Jose ang mga kapatid na nagtaksil sa kanya at sinabi, "Sa katotohanan, binalak ninyo ang kasamaan laban sa akin, ngunit ginawa itong kabutihan ng Diyos para gawin tulad ng nakikita ngayon na mapanatili ang buhay ng maraming tao." Ang mga salitang ito ay hindi lang pagtatapos ng isang kwento. Ito'y gabay para sa puso ng gustong makita ang Diyos na pagalingin ang mga sugat ng pangangalunya. Kaibigan ko, may lahat ng dahilan si Jose para magkimkim ng galit.
Itinapon siya ng kanyang mga kapatid sa balon, ibinenta bilang alipin, at sa loob ng mga taon dinala niya ang mga kahihinatnan ng pagtataksil na iyon. Pero ang pangangalo niya ay pagtataksil din. Hindi ba? Baka nararamdaman mo ito ngayon na parang may nagtapon sa iyo sa madilim na hukay ang isang nangakong mahalin ka, ipinagpalit ka sa iba, iniwan ka. O baka ikaw ang nagtaksil at ang bigat ng ginawa mo ay nagpaparamdam sa iyo na parang ibinenta mo ang isang bagay na mahalaga na hindi mo na mababalikan. Ipinapakita sa atin ni Jose ang ibang daan, ang pagpapatawad na hindi binubura ang sakit, ngunit ginagawa itong isang bagay na magagamit ng Diyos. Isipin mo ito kasama ko. Nang sabihin ni Jose ang mga salitang ito, gobernador na siya ng Ehipto. May kapangyarihan siyang maghiganti, gawing magbayad ang mga kapatid sa bawat luhang ibinuwis niya, pero pinili niyang tumingin lampas sa kasamaang binalak nila. Nakita niya ang kamay ng Diyos sa gitna ng pagtataksil, at iyan ang gusto ng Diyos na ituro sa iyo ngayon. Nasaktan ka ng pangangalo niya, oo, maging sa saksak ng nanloko sa iyo, maging sa pagsisisi ng nahulog ka. Pero paano kung kaya ng Diyos na kunin ang kasamaang iyan at gawing kabutihan? Hindi para bigyang katwiran ang nangyari, kundi para ipakita na siya ay mas malaki kaysa sa anumang pagkakamali o sugat. Gusto kitang anyayahan na isipin ang buhay mo bilang isang habihan sa mga kamay ng Diyos. Naglagay ang pangangalo niya ng madidilim na sinulid sa tela, mga hibla ng sakit, pagkakasala, kalituhan. Tinitingnan mo ito at iniisip, hindi na ito maayos. Pero ang Diyos ang manghahabi. Kinukuha niya ang mga pangit na hiblang iyon at sinisimulang pagdugtong-dugtungin sa isang bagong bagay. Mga hibla ng biyaya, layunin, pagtubos. Hindi. Alam ni Jose habang nasa ilalim ng balon o sa kulungan na hinahabi ng Diyos ang isang plano para iligtas ang mga bansa sa pamamagitan niya. At hindi mo alam habang iniiyakan mo ang mga sugat mo kung ano ang inihahanda ng Diyos para sa iyo at sa iba sa pamamagitan ng kwento mo. Ngayon, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na maaaring makabagabag sa iyo. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa nangyari. Hindi nagpanggap si Jose na hindi siya niloko ng mga kapatid. Kinilala niya ang kasamaan, pero nakita rin niya ang kabutihang dinala ng Diyos. Baka nahihirapan kang patawarin ang nasaktan ka ng pangangalo niya. Baka pakiramdam mo ang pagpapatawad ay parang pagsasabing okay lang ang lahat at hindi naman. O baka kailangan mong patawarin ang sarili mo dahil ang bigat ng ginawa mo ay nakakulong sa iyo sa selda na ikaw mismo ang gumawa. Ang itinuturo sa atin ni Jose ay ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa iba o sa nakaraan. Ito'y tungkol sa pagpapalaya ng puso mo para tanggapin ang hinaharap na inihanda ng Diyos. Baka sabihin mo, pero hindi ko kayang magpatawad. Sobrang laki ng sakit. Pakinggan mo, mahal ko, hindi mo kailangang dalhin ang bigat na iyan mag-isa. Hindi agad napatawad ni Jose sa isang gabi. Narating niya iyon dahil gumawa ang Diyos sa kanya sa paglipas ng mga taon. At gusto ring gumawa ng Diyos sa iyo. Ninakaw ng pangangalo niya ang isang bagay sa iyo, pero hindi ka nito ninakaw sa Diyos. Tinatawag kanyang bitawan ang lubid na nagdurusa sa iyo sa balon ng pagtataksil para hayaan siyang gawing kabutihan ang dating kasamaan para sa iyo at sa iba. Gusto kitang hamunin sa isang simpleng bagay habang nanonood ka nito. Ipikit mo ang iyong mga mata sandali at isipin ang eksenang ito. Ikaw na nasa harap ng nasaktan ka o nasa harap ng sarili mo sa salamin at ang Diyos ay nasa tabi mo, sinasabi, kaya kong gumawa ng kabutihan rito. Damhin siya na tinutulungan. Kambuksan ang mga kamay mo, bitawan ang galit o pagkakasala. Ang pagpapatawad ay hindi lakas na ikaw ang gumagawa. Ito'y regalo na ibinibigay ng Diyos kapag hiniling mo.
Sinubukang wasakin ka ng pangangalunya pero gusto kang muling buuin ng Diyos at ang pagpapatawad ang tulay na magdadala sa iyo sa pagpapagaling na iyan. Alam mo kung ano ang pinakamakapangyarihan dito? Nang magpatawad si Jose, hindi lang siya napalaya na iligtas niya ang isang bansa. Ang pagpili niya ay nagbukas ng mga pinto sa mga pagpapalang hindi niya inasahan. At ang pagpapatawad mo kahit isang hakbang lang ngayon ay maaaring magbukas din ng mga pinto. Baka para maibalik ang isang ugnayan, baka para makahanap ng kapayapaan sa loob, baka para ipakita sa isang tao na tunay ang Diyos. Iniwan ng pangangalunya ang isang butas, pero gusto ng Diyos na punuin ito ng isang bagay na umaapaw ng buhay. Naniniwala ka ba na kaya niyang gawin ito para sa iyo? Bago tayo magpatuloy, gusto kitang tanungin, paano kung gusto ng Diyos na gamitin ang sakit mo para magdala ng buhay sa isang nanonood ngayon? Hayaan mo ba siyang gawing bukal ang balon mo? Manatili ka sa akin dahil mamaya'y tuklasin natin kung paano niya tinataniman ang mga binhi ng pag-asa kahit sa mga pinakamatigas na lupa. At habang iniisip mo ito, mag-iwan ka sa comments. Panginoon, tulungan mo akong magpatawad. Ang pagsulat nito ay isang paraan ng paghingi ng lakas na iyan at nagbibigay pa ng inspirasyon sa iba na nahihirapang bitawan ang kanilang sariling mga lubid. Sabay-sabay nating makikita ang higit pang inihanda ng Diyos para sa atin. Ang tunay na punong ubas sa Juan 15:5. Isipin mo na nasa isang ubasan ka na papalibutan ng mga halamang dating maganda, pero ngayon ay tuyo. May mga sangang nadurog at mga dahong nalanta. Humihimpil ang hangin at nararamdaman mo ang bigat ng lupa na parang nakalimutan na kung paano magbunga. Pagkatapos, may tumuro sa iyo ng isang punong ubas na matibay, puno ng buhay at sinabi, manatili kang konektado rito at mamumulaklak ka ulit. Sa Juan 15:5 sinabi ni Jesus, ako ang punong ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ito ang nagbubunga ng sagana, dahil wala kayong magagawa kung wala ako. Ang mga salitang ito ay hindi lang aral, ito'y paanyaya para sa iyo, kaibigan ko, na makahanap ng pagpapagaling sa mga sugat ng pangangalunya sa pamamagitan ng pagkapit sa kanya na hindi kailanman nabibigo. Ang pangangalunya ay parang bagyong pumuputol ng mga sanga. Baka niloko ka at ngayon pakiramdam mo ay parang sangang natanggal, naputol sa tiwala at pag-ibig na sumusuporta sa iyo. O baka ikaw ang pumutol at ang pagkakasala ay nagpaparamdam sa'yo na hindi ka na muling makakabunga, na natuyo ng tuluyan ng espiritual mong buhay, pero hindi ka nakikita ni Jesus bilang sanggang nawala. Tinutukoy kaniyang sanga niya, bahagi ng isang bagay na buhay, isang bagay na maaaring tumubo pa rin. Siya ang tunay na punong ubas, at habang konektado ka sa kanya, may pag-asa, may bunga, may pagpapagaling. Isipin mo ito kasama ko. Ang punong ubas ay hindi pumipili ng mga perpektong sanga. Sinasuportahan nito ang mga nakakabit dito kahit ang pinakamahina. Iniwan ka ng pangangalunya na mahina, baka nagduda ka pa sa Diyos, sa sarili mo, sa lahat. Pero hindi ka tinatanggal ni Jesus sa kanya dahil sa mga sugat mo. Hinahawakan kanyang mahigpit at sinasabi, manatili ka sa akin. Hindi ito tungkol sa kaya mong gawin ngayon. Ito'y tungkol sa kung saan ka nakatanim. Maaaring natanggal ka ng pangangalunya sa maraming bagay, pero hindi ka nito matatanggal sa mga kamay niya, maliban na lang kung ikaw ang pumiling umalis. Gusto kitang anyayahan na isipin ang buhay mo bilang ubasang ito sandali. Dumaan ang pangangalunya tulad ng malakas na hangin. Nadurog ang dating matibay, iniwan ng mga markang nakikita mo sa bawat paglingon mo sa nakaraan. Pero nandoon si Jesus na may malalalim na ugat, tinatawag kang mag-ugat sa kanya. Hindi niya ipinapangako na mawawala ang mga peklat ng biglaan, pero ipinapangako niya na makakabunga ka kahit ganon. Bunga ng kapayapaan, ng bagong pag-ibig,
ng pananampalatayang tumitindig. Hindi ba kamangha-mangha na isipin na ang nagtumba sa iyo ay walang kapangyarihang tukuyin ka dahil ang punong ubas ay mas malakas kaysa sa bagyo? Ngayon gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na maaring humipo sa puso mo. Ang manatili kay Jesus ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, ito'y tungkol sa pag-asa sa Kanya. Baka pakiramdam mo ay inilayo ka ng pangangalunya sa Diyos na hindi mo na karapat-dapat na makakonekta pa. Pero tingnan mo ang sinabi niya, ang nananatili sa akin ay nagbubunga. Hindi ang hindi kailanman nagkamali o ang hindi kailanman nasaktan. Ito'y ang nananatili, ang kumakapit, ang nagtitiwala. Naapektuhan ka ng pangangalunya? Oo, pero hindi ka natanggal sa punong ubas dahil hindi ka binitawan ni Jesus. Gusto niyang pakainin ka ng katas ng Espiritu, gawin kang mamulaklak kung saan akala mo'y tuyo na lang. Baka iniisip mo, pero hindi ko nararamdaman ang buhay na ito. Sobrang tuyo ng puso ko. Pakinggan mo, mahal ko, ang isang sanga ay hindi tumutubo sa isang gabi lang. Nagsisimula ito sa pagkakakonekta, sa pagpapahintulot na suportahan. Iniwan ka ng pangangalunya na nauuhaw, nagugutom sa isang bagay na hindi ibinibigay ng mundo. Si Jesus ang bukal na hindi natutuyo. Inaanyayahan kanyang manatili sa Kanya, sa dasal, sa salita, sa isang sandali ng katahimikan kung saan sinasabi, "Mo'y Panginoon, kailangan kita." Doon nagsisimula ang pagpapagaling, hindi sa malalaking kilos, kundi sa simpleng pagpiling manatili. Gusto kitang hamunin sa isang praktikal na bagay habang nanonood ka nito. Maglaan ng sandali, ipikit ang iyong mga mata at isipin ang sarili mo bilang isang sanga konektado sa matibay na punong ubas na ito. Damhin ang katas na umaakyat, nagdadala ng buhay sa mga tuyong bahagi ng kaluluwa mo. Sinubukang putulin ka ng pangangalunya pero pinananatili kang matatag ni Jesus. Hindi kanya hinintayang matanggal sa lupa, ikinakabit kanya sa Kanya ng may pag-ibig. Naniniwala ka ba na kaya niyang gawin kang makabunga ulit? Kaya bakit hindi sabihin ngayon, "Panginoon, panatilihin mo ako sa iyo"? Maliit na hakbang ito, pero dito nangyayari ang pagbabago. Alam mo kung ano ang pinakamakapangyarihan dito? Kapag nasa punong ubas ka, ang bungang ibinibigay mo ay hindi lang para sa iyo. Nasaktan ka ng pangangalunya, pero magagamit ng Diyos ang connection mo sa Kanya para magdala ng buhay sa iba. Ang kapayapaan mo ay maaaring magbigay inspirasyon sa nawala. Ang pananampalataya mo ay maaaring magpakita sa isang tao na may pag-asa pagkatapos ng pagtataksil. Naisip mo na ba na ang manatili kay Jesus ay hindi lang tungkol sa pagpapagaling mo, kundi tungkol sa pagiging sanga na tumutulong sa iba na makakonekta ulit? Ang kwento mo, kahit may marka, ay maaaring magbunga na magpapakain sa mga nasa paligid mo. Bago tayo magpatuloy, gusto kitang tanungin, paano kung gusto ng Diyos na gawin kang mamulaklak mismo kung saan ka pinutol ng pangangalunya? Mananatili ka ba sa punong ubas para makita itong mangyari? Manatili ka sa akin dahil mamaya tuklasin natin kung paano niya inaani ang mga pagpapala kahit sa mga pinakamahihinang sanga. At habang iniisip mo ito, mag-iwan ka sa comments. Panginoon, panatilihin mo ako sa iyo. Ang pagsulat nito ay isang paraan ng pagkapit sa Kanya at nagbibigay pa ng lakas sa iba na nanonood na hanapin ang parehong koneksyon. Sabay-sabay nating makikita ang higit pang gusto ng Diyos na ipahayag sa atin, ang bagong pangalan sa Apokalipsis 2:17. Isipin mo na may hawak kang isang lumang liham, naninilaw na dahil sa tagal na may nakasulat na pangalan mo sa harap. Pero nang buksan mo ito, nakita mong ang pangalang tinutukoy sa iyo noon, ang may bigat, kahihiyan o sakit, ay binura na. Sa halip, may bagong pangalan nakasulat sa sariwang tinta, puno ng pangako. Sa Apokalipsis 2:17, sinabi ni Jesus, "Sa mananalo, bibigyan ko ng manang nakatago at bibigyan ko siya ng puting bato. At sa batong iyon ay may bagong pangalang nakasulat na walang nakakaalam kundi ang tumatanggap nito.
Ang mga salitang ito ay hindi lang sulyap sa hinaharap. Ito'y buhay na pag-asa para sa iyo ngayon, kaibigan ko. Isang tanda na kaya ng Diyos na pagalingin ang mga sugat ng pangangalo niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong simula sa pagkakakilanlan mo. Ang pangangalo niya ay may masamang paraan ng pagbibigay ng bagong pangalan sa atin. Kung niloko ka, baka nakatanggap ka ng mga pangalang tulad ng inabandona, hindi gusto, hindi sapat. Kung ikaw ang nahulog sa pagtataksil, baka ang mga pangalan ay may sala, nabigo, marumi. Ang mga tatak na ito ay dumidikit sa kaluluwa tulad ng mga label na ibinibigay ng mundo o ng kaaway at nagsisimula kang maniwala na ikaw ang sinasabi nila. Pero pumasok si Jesus sa kwentong ito na may ibang pangako. Hindi kanya tinutukoy sa nangyari, tinutukoy kanya sa maaari kang maging. Binibigyan kanya ng bagong pangalan, nakasulat sa puting bato, isang simbolo ng kadalisayan at tagumpay. Isipin mo ito kasama ko, noong panahong iyon, ang puting bato ay tanda ng pagpapawalang sala, isang ibinibigay ng mga hukuman para sabihing malaya ka. Inilagay ka ng pangangalunya sa isang paglilitis, baka ng iba, baka ng sarili mo. Pero si Jesus ang hukom na hindi humuhusga, siya ang nagpapawalang sala. Kinukuha niya ang isinulat ng pangangalunya tungkol sa iyo at pinupunit, sinasabi, hindi ito kung sino ka. Ibinibigay niya sa iyo ang puting batong ito at kasama nito ang isang pangalan na walang ibang nakakaalam. Isang pangalan na sumasalamin sa nakikita niya sa iyo, hindi ang sinubukang tukuyin ng pagtataksil. Gusto kitang anyayahan na isipin ang buhay mo bilang liham na ito sandali. Pinunit ng pangangalo niya ang sobre, ginulo ang mga salita, iniwan ang mga markang sa tingin mo ay hindi na mawawala. Pero hindi itinapon ng Diyos ang liham, muling isinulat niya ito gamit ang sulat kamay na siya lang ang nakakaunawa, isang pangalan na iniaangat ka mula sa lupa. Baka pakiramdam mo na wala ang dating ikaw, ang tapat na asawa, ang mapagkakatiwalaang kasama, ang taong hindi kailanman naisip na dadaan sa ganito. Pero sinasabi ng Diyos, binibigyan kita ng bago. Hindi ito tungkol sa pagbabalik sa dati. Ito'y tungkol sa pagiging kung sino ang ipinanganak kang maging sa Kanya. Ngayon, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na maaaring makapukaw sa puso mo. Ang bagong pangalang ito ay hindi lang salita. Ito'y pagkakakilanlan na ibinibigay ng Diyos sa iyo kapag nanalo ka. At ang manalo dito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto o pagbura ng nakaraan. Ito'y tungkol sa pagpiling magtiwala sa Kanya kahit ang mga sugat ng pangangalo niya ay tumitibok pa. Baka niloko ka at ang manalo ay ang pagpapasyang hindi ka magpapait magpakailanman sa pagtataksil. Baka nagkamali ka at ang manalo ay ang maniwala na ang biyaya niya ay mas malaki kaysa sa pagkakamali mo. Sa parehong mga kaso, ibinibigay ni Jesus ang puting batong ito, ang bagong pangalang ito, bilang tropeyo ng nakaligtas sa apoy. Baka iniisip mo, pero hindi ko nararamdamang bago ako. Dala-dala ko pa ang sakit na ito. Pakinggan mo, mahal ko, ang bagong pangalan ay hindi agad binubura ang nararamdaman mo. Binibigyan ka nito ng direksyon. Parang binhi na itinanim ng Diyos sa kaluluwa mo at lumalaki ito habang naglalakad ka kasama niya. Iniwan ka ng pangangalo niya na may mga marka, oo, pero muling minamarkahan ka ni Jesus. Tinutukoy kanyang natubos, minamahal, pinili, mga pangalang hindi naiintindihan ng mundo, pero binubulong niya sa iyo sa katahimikan. Napaisip ka na ba na ang nasaktan ka ay maaring ang lupa kung saan isinusulat ng Diyos ang isang bagay na walang hanggan? Gusto kitang hamunin sa isang simpleng bagay habang nanonood ka nito. Maglaan ng sandali, ipikit ang iyong mga mata at isipin si Jesus na ibinibigay sa iyo ang puting batong ito. Makita mo siyang nagsusulat ng bagong pangalan mo, isang pangalan na kayo lang dalawa ang nakakaalam, puno ng pangako at buhay.
Damhin ang bigat ng nakaraan na umaalis sa mga balikat mo, na palitan ng gaan ng pagkakakilanlan mula sa Kanya. Sinubukang pangalanan ka ng pangangalo niya, pero muling pinangalanan ka ni Jesus. Naniniwala ka ba na kaya niyang gawin ito? Kaya bakit hindi sabihin ngayon, Panginoon, ibigay mo ang bagong pangalan ko? Maliit na kahilingan ito, pero dito nagsisimula ang pagpapagaling ng pagkakakilanlan mo. Alam mo kung ano ang pinakamakapangyarihan dito. Ang bagong pangalang ito ay hindi lang para itago mo, ikinakonekta ka nito sa mas malaking tagumpay. Sa Apokalipsis, sinabi ito ni Jesus sa mga simbahan na humarap sa mga pagsubok, tukso, pagkakahulog. Alam niya na ang pangangalo niya, tulad ng anumang kasalanan, ay maaaring magpawala ng anyo sa atin. Pero alam din niya na hindi doon nagtatapos ang kwento. Binibigyan kanya ng manang nakatago, pagkain para sa kaluluwa, at ang puting bato, kalayaan para mabuhay. Ang sugat mo sa pangangalo niya ay hindi ang katapusan. Ito ang lugar kung saan tinatawag ka ng Diyos sa isang bagay na bago, isang bagay na nagniningning at nagbibigay inspirasyon sa mga nasa paligid mo. Bago tayo magpatuloy, gusto kitang tanungin, paano kung gusto ng Diyos na bigyan ka ng bagong pangalan ngayon, isang magpapawi sa mga tatak ng pangangalo niya? Tatanggapin mo ba ang puting batong ito mula sa mga kamay niya? Manatili ka sa akin dahil mamaya'y tatapusin natin sa isang susi na maaaring magbukas ng mga pagpapala sa buhay mo. At habang iniisip mo ito, mag-iwan ka sa comments, Panginoon, ibigay mo ang bagong pangalan ko. Ang pagsulat nito ay isang paraan ng pagtanggap ng pangakong ito at nagbibigay pa ng lakas sa iba na nanonood na hanapin ang pareho. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel. Sa pamamagitan nito, natutulungan mo ang mga tao sa kahirapan sa buong mundo, isang kilos na sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos sa mga nagdurusa. At pakikalmahan, huwag laktawan ng mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro. Bawat panonood ay gumagawa rin ng pagbabago para sa misyong ito. Sabay-sabay nating tuklasin ang inihanda ng Diyos para tapusin ang paglalakbay na ito. Natapos na natin ang paglalakbay na ito, kaibigan ko, at gusto ko munang huminto sandali para batiin ka. Narating mo ang puntong ito. Iilan lang ang may tapang at pananampalataya para lumalim ng ganito sa isang video tulad nito, humarap sa mga sugat ng pangangalun niya, nang bukas ang puso para makinig sa Diyos. Hindi ito maliit na bagay. Ito'y tanda na gumagalaw ang Espiritu Santo sa iyo. Tinatawag ka para sa isang bagay na mas dakila. Ngayon, magkasama tayong naglakbay sa mga kwento, pangako at katotohanang nagpapakita kung paano kaya ng Diyos na pagalingin ang sinubukang wasakin ng pangangalo niya. At ngayon, sa sandaling ito, gusto kong maramdaman mo na hindi ka nag-iisa, espesyal ka, pinili para narito at may layunin ang Diyos sa bawat hakbang na ginawa mo hanggang sa pagtatapos na ito. Isipin mo ito kasama ko. Nagsimula tayo sa isang sigaw na nagbukas ng mga pinto ng awa, dumaan sa isang balon kung saan binusog ng tubig na buhay ang isang kaluluwang nauuhaw, nakita ang isang pag-ibig na nagliligtas kahit sa naibenta, isang batong tinanggihan na naging pundasyon, isang langis na nagpapalit ng abo sa kagandahan, isang pagpapatawad na ginagawang kabutihan ang kasamaan, isang punong ubas na nagbibigay ng bunga kahit sa mahihinang sanga, at isang bagong pangalan na nagpapawi sa mga tatak ng sakit. Lahat ng ito para ipakita sa iyo ang isang bagay. Maaring nasaktan ka ng pangangalo niya, pero isinulat na ng Diyos ang kabanata ng pagpapagaling mo. Hindi ka niya dinala hanggang dito para iwan sa kalagitnaan ng daan. Gusto niyang dalhin ka hanggang sa wakas, hanggang sa kasaganaan ng hinangin niya para sa iyo. Gusto kong madama mo ito sa kailaliman ng kaluluwa mo. Hindi ka ang ginawa sa iyo ng pangangalo niya. Hindi ka ang pagtataksil na naranasan mo.
o ang pagkakamaling nagawa mo, ikaw ang sinasabi ng Diyos na ikaw minamahal na ibalik tinawag para mabuhay ng isang buhay na nagniningning kahit pagkatapos ng bagyo. Baka nanonood ka nito na may luha sa mga mata o baka may hibla ng pag-asa na hindi mo alam na mayroon ka pa. Sa alinmang paraan, espesyal ka sa pagdating mo hanggang dito at pinararangalan kita rito. Bahagi ka ng isang bagay na mas malaki, isang komunidad ng mga pusong naghahanap ng pagpapagaling sa mga kamay ng Ama. Ngayon, bago tayo magtapos, gusto kitang anyayahan na gumawa ng isang makapangyarihang bagay. Sa mga komento, isulat ang isang pangungusap na magpapakita ng iyong pangako. Sa pagpapagaling na ito, isang bagay na galing sa puso mo, maaring pinipili ko ang iyong pagpapagaling, Panginoon, o isang natatanging bagay na nagpapahayag ng pananampalataya mo. Hinihiling ko ito dahil gusto kong makita kung sino ang mga hinirang na kasama ko hanggang sa wakas, ang mga nagsasabing oo sa sinabi ng Diyos ngayon. Ang pangungusap mo ay hindi lang para sa akin. Ito'y sigaw ng pananampalataya na umaalingaw-ngaw sa langit at nagbibigay inspirasyon sa iba na bumabasa, marahil ng tahimik na nangangailangan ng tulak para maniwala ulit. At mayroon pa, ibahagi ang videong ito sa isang kailangang marinig ang mensaheng ito. Isipin mo ito bilang binhi na inihahasik mo sa lupa na parang tuyo. Hindi mo alam kung ano ang itutubo ng Diyos doon. Mahalaga rin ang pag-subscribe sa channel at sasabihin ko sa iyo kung bakit. Kung hindi ka pa nakasubscribe, hayaan mo akong itanong sa iyo ng may pag-ibig. Ano ang pumipigil sa iyo na maging bahagi ng pamilyang espiritual na ito? Isipin mo ang isang pastor sa gilid ng daan, iniaabot ang kamay para tanggapin ka. Iyan ang channel na ito. Sa mga nakasubscribe na, binabati ko kayo. Kayo ang mga haligi na sumusuporta sa misyong ito. Pero kung hindi pa, gawin mo ang hakbang na ito ngayon. Huwag kang mahiya kung nag-aalangan ka. Magmalaki ka sa pagpiling sumakay sa bangka kasama natin. Bakit mahalaga ito ng sobra? Dahil ang patuloy na panonood ng mga video na ito ay parang pagpapanatili ng apoy na nagniningas sa kaluluwa mo. Maaring humihip ang pangangalunya ng malamig na hangin para patayin ang pananampalataya mo, pero bawat video rito ay bagong panggatong sa apoy. Nakita mo na ba kung paano nakakapainit ng buong bahay ang isang maliit na siga? Ganyan gusto ng Diyos na gamitin ang channel na ito sa buhay mo para painitin ka, palakasin ka, ipaalala sa iyo na hindi pa tapos siya sa iyo. At kapag nag-like ka, nag-komento, nag-subscribe, lumalampas ang apuyang ito. Umabot ito sa mga nasa dilim, sa mga walang simbahan sa malapit, sa mga nangangailangan ng pastor sa virtual na paraan para sabihing hindi ka nag-iisa. Ang channel na ito ay may espesyal na layunin tulad ng alam mo. Ang mga subscription ng mga miyembro, kahit maliit lang ang halaga, ay tumutulong na magdala ng suporta sa mga nangangailangan sa buong mundo. Bawat pakikipag-ugnayan mo, kahit ang hindi paglaktaw sa mga ad, ay isang ladrilyo sa pagtatayong ito ng pag-ibig. Kaya kapag nagbahagi ka at nakilahok, hindi lang lumalaki ang pananampalataya mo, nagiging kamay ka ng Diyos para sa nangangailangan. Hindi ba maganda na isipin na ang pagpapagaling mo ay maaaring maging pagpapala para sa iba? Bago tuluyang magtapos, gusto kong hilingin sa iyo ang isang huling bagay. Kapag natapos ang videong ito, manatili ka ng ilang minuto sa katahimikan, pakikinig sa musikang tutugtog. Huwag i-pause, huwag tumakbo sa ibang bagay. Hayaan mo itong yakapin ka tulad ng yakap ng Espiritu Santo. Gamitin ang oras na ito para purihin ang Diyos sa araw na ito, sa pagdala sa iyo hanggang dito, sa pakikipag-usap sa iyo, sa paraang siya lang ang nakakaalam. Sinubukang i-disconnecta ka ng pangangalunya, pero ang sandaling ito ang pagkakataon mong makakonekta ulit sa Kanya, sa sarili mo, sa pangako ng buhay na naibalik. Huwag putulin ang koneksyong espiritual na ito dahil ito ang selyo ng ginawa ng Diyos sa puso mo ngayon.
Espesyal ka, kapatid ko. Ang makarating hanggang dito ay nagpapakita na gumagawa ang Diyos sa iyo at naniniwala akong may higit pa, sobrang higit pa, na ibibigay niya sa iyo. Kaya ibahagi mo, mag-subscribe, magkomento at samahan mo ako sa mga susunod na video para panatilihing nagniningas ang apuyang ito. Naway pagpalain at ingatan ka ng Diyos ngayon at palagi. Hayaan natin siyang tapusin ang kanyang sinimulan